Yo mga kabusing, anong next move ng kampo ni Manny Pacquiao? Matapos tinanggap ni Tank Davis ang offer sa kanya ni Jake Paul na maglaban ang dalawa para sa isang exhibition match na gaganapin ngayong Nobyembre. Kaya nangunguna nga po sa listahan ni Pacquiao ngayon ang kasalukuyang WBA champion Rolando Romero. Ang labang ito ay hindi mahirap ikasa dahil gusto rin ni Rolando Romero na makalaban si Pacquiao. Ika nga, pangdagdag sa kanyang ring resume na mayroong isang Hall of Famer. Dahil nga po dito ay may reaksyon itong dating nakalaban ni Pacquiao. Naglaban nga po itong si Pacquiao at Jeff Horn taong 2017. Natanong nga po itong si Jeff Horn ng Fight Hype TV na naniniwala ba siya na kayang talunin ni Pacquiao itong si Rolando Romero. Ang sagot nga po nito ay posibleng matalo ni Pacquiao itong si Romero. Nilinaw nga po ni Jeff Horn kung isang prime man ni Pacquiao pag makalaban itong si Romero ay sure itong tatalunin ni Pacquiao itong si Rolando Romero. Pero sa edad niya ngayon ay hindi ito sigurado kahit maganda pang pinakita ni Pacquiao sa laban kontra Mario Barrios. Sa ibang banda naman, Jason Bison. Isang buwan na lang ang paghahanda nito kontra WBO, WBE and the Ring Magazine Minimum Champion, Oscar Culaso. Gaganapin nga po ang kanilang laban ngayong September 20 sa California, USA. Sa ngayon nga po ay rank 7 itong si Bison sa WBO. Kung makagawa ng upset itong si Bison sa darating na September 20, ay napakalaking karangalan ito para sa ating bansa. At maliban dyan, ay mga Pinoy na rin ang humahawak sa 4 na belt. Kung magkataong magkasundo at maglalaban sila, ay magkakaroon tayo ng kauna-unahang Pinoy na naging undisputed champion. Pero napakahirap na laban ito kay Bison. Pero walang imposible. Mark Magsayo, lalo nga po nitong pinapalakas ang katawan. Makikita nga po natin na sumalang ito sa hyperbaric oxygen therapy, kung saan marami nga pong benepisyong makukuha ang ating katawan dito. Pero may isang nag-comment nga po na tila minamaliit nito si Mark Magsayo. Sabi nga po nito, "We don't have to use that. This is exclusive for the weak fighter." Dahil nga po dito ay hinamon ni Mark Magsayo ang nag-comment. Saad niya, "Okay, match Inoue with me so we can see." Alam nga po natin na isa rin itong si Mark Magsayo na gusto makalaban itong si Naoya Inoue. Pero dapat munang aakyat si Naoya Inoue sa timbang ni Mark Magsayo dahil hindi na kaya ng katawan ni Mark Magsayo na bababa pa ng timbang. Samantala naman WBC President Mauricio Sulaiman, inanunsyo nga po nito sa kanyang social media na natanggap na nito ang bada test ni Naoya Inoue. Kung saan negatibo nga po ito, walang problema. Nagkakaroon nga po ng random test itong si Naoya Inoue at Akba Dalib para sa kanilang paparating na laban. Samantala naman, sa bagong post nga po ng Viva Promotion ay makikita nga po natin ang video footage ng weigh-in ni Mel Pajardo na mayroon nga pong caption na "New Team, Same Goal". Ibig kayang sabihin nito ay nasa poder na rin ng Viva Promotion itong si Mel Pajardo. Sa ngayon ay mayroon nga pong ring record itong si Mel Pajardo na 11 wins, 3 losses and 10 knockouts. Sa huling dalawang laban nito ay hindi nga po naging maganda sapagkat natalo ito via unanimous decision. Kaya isang magandang balita kung napunta na itong si Mel Pajardo sa Viva Promotion dahil sayang ang talento nito kung hindi mahawakan ng magandang promoter. Bata pa sa edad na 25 years old. Samantala naman Errol Spence Jr. ay pabor nga po ito kay Terence Crawford kumpara kay Canelo Alvarez. Hindi nito alam kung ano ang mangyayari sa araw ng kanilang laban. Pero mataas ang paniniwala nito na makukuha ni Terence Crawford ang panalo. Pagdating naman daw sa timbang ay alam naman daw ng karamihan na galing si Canelo sa 147 pounds at umakyat ng 175 pounds. Kaya kaya rin daw ito ni Crawford. Sinabi naman ng WBC Interim Super Welterweight Champion Berhel Ortiz Jr. na kung magawang manalo ni Terence Crawford kontra Canelo Alvarez ay magiging number 1 fighter daw itong si Crawford of all time.